So ayun mga bata, tayo muna'y tumayo at tayo'y sasayaw. Hiraya! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Dako naman po tayo sa approaches of teaching science in intermediate grades. So, meron po tayo ditong dalawang example ng approaches. First is project-based learning. Project-based learning involves students working on projects that require them to apply their knowledge and skills to real-world problems. It encourages creativity and collaboration. Dito po sa project-based learning is magbibigay po yung guro ng proyekto sa mga estudyante na karaniwan po itong ginagawa ng by group upang magkaroon po ng collaboration at brainstorming po yung mga estudyante. Dito po, kung ano man po yung mapunta sa kanilang topic is kailangan po nilang solusyonan po yun na yung topic po na yun is based on real world problems. Kailangan po nila yung masolusyonan gamit po yung pag-brainstorming po ng mga estudyante. Big example po nito is yung project that solves a local environmental concern. Example po, ang napunta po sa kanilang topic is yung kailangan nilang solusyonan yung mga kalat na nasa kanilang school or sa kanilang community or barangay. Dito po gagawa po sila ng kunyari po ang topic po na napunta sa kanila is yung paano po pe-prevent yung mga kalat na tinatapon ng mga miyembro po ng isang community. Nagawa po sila doon ng proyekto kung paano po nila masusolusyonan na mapakunti or mapalimit yung mga pagtatapon ng basura ng mga community po members. And for the second example naman po ng approach ay meron tayo ditong experiential learning. Experiential learning, students learn through direct experience and reflection on those experiences. This approach emphasizes active participation, hands-on activities, and real-world application of knowledge. Dito po, kailangan po ng estudyante na ma-experience mismo yung kanilang pinag-aaralan or ang kanilang gagawin upang magkaroon po siya ng pagkatuto at pagka-acquire ng knowledge based po dun sa na-experience po nila. Dito po, mas madali po kasing matututunan ng estudyante kapag na-experience niya mismo or siya po mismo yung gumagawa ng isang bagay or nakikita niya and na-observe niya yung isang bagay.
Isang example po dito ay yung students visit a local nature reserve on a field trip. Dito po, magkakaroon po yung estudyante ng isang field trip upang, example po yung sa mga i-observe po nila yung mga wildlife animals. Dito po magko-collect po sila ng data, ng findings nila, i-observe nila yung habitat ng mga wild animals po na yun. At pagbalik po nila sa kanilang school or after, magkakaroon po sila ng reflection dun sa na-observe po nila, na-experience po nilang field trip. And best example din po dito ay yung mga experiment po na ginagawa natin sa schools. Tulad po ng yung pagbibiyak po ng palaka. Yung titignan po natin yung kanilang heart, yung kanilang mga organs. Ayan po. So now guys, let's proceed to the two definition and two approaches in teaching science. An approach is a guiding framework that influences how science is taught, often shaped by educational goals, societal needs, and learning theories. Interdisciplinary approach. Scientific is integrated with other subjects like math, technology, or geography to show real-world connections. Example, studying climate change by combining data analysis, global impact, and scientific principles. Definition. An approach is a foundational strategy that shapes the way scientific content is delivered, often aligned with specific learning goals such as fostering curiosity, scientific thinking, or practical skills. Hands-on, minds-on approach emphasizes active student participation through experiments and activities that engage both physical involvement and critical thinking. Example, students build simple circuits to explore how electricity flows and reflect on what happens when components are added or removed. Pulse yung may activity provides battery wires and smart bulbs that with components like encourage them to try different configurations and observe. So, afterwards, take a discussion at the research. So, sa Apple na activity po, magkat po dyan yung up and build it nga po, within the observe. So, ano po yung concept as interest and so how effective malabas yung methods. This allows students to learn through experience. Ito yung experience I so pula sa gawa on making concepts more. This is the methods. Hands-on learning. Building a simple circuit. So, next po is how, di ba sabi na kung paano matututunan. So, skills po lang dito. So, pag sinabing hands-on learning, kapag po ginagawa ng bata yung isang aralin, mas matututunan niya po ito. Dahil gumagana yung kanyang skills na nakaka-develop siya ng new skills.